Team Preview, Los Angeles Lakers versus San Antonio Spurs at Golden State Warriors versus Memphis Grizzlies. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, Curry shoes, mabibili lamang sa halagang $2,499. I-click lamang ang link sa comment section. Game Preview, Los Angeles Lakers versus San Antonio Spurs. Magkakaroon ng sagupaan ang Los Angeles Lakers at San Antonio Spurs sa isang NBA Cup Group Play matchup ngayong Biyernes sa Lone Star State. Magkakaroon ng laban ng Los Angeles Lakers at San Antonio Spurs sa isang NBA Cup Group Play matchup ngayong Sabado sa Lone Star State. Ang Lakers ay mula sa 128-123 na panalo laban sa Memphis Grizzlies noong Huwebes, ngunit nabigong makuha ang 7.5 point spread. Samantala ang Spurs ay nanguna sa 139-130, 139-130 panalo laban sa Washington Wizards, pero nabigong takpan ang 9.5 point line. Lakers target ang 4th straight win. Ang Los Angeles Lakers ay 3 sunod na panalo matapos talunin ang Memphis at inaasahan nila ang pang-4 na panalo sa kanilang pagkakakampi nina Anthony Davis at LeBron James. Noong Huwebes, nahawakan ng Lakers ang maagang 12-point lead. Ngunit kinailangan nilang humabol muli sa ika-4 na quarter para makuha ang panalo. Nag-shoot sila ng 50.6% from the field, kasama ang 20 out of 41 from the 3-point range at nagtamo ng 18 turnovers. Si LeBron James ay nagpakitang gilas sa kanyang 35 puntos, 12 rebound at 14 na assists para sa ikatlong sunod na triple-double. Ang Lakers ay kasalukuyang nasa ika-6 na pwesto sa liga sa scoring offense na may average na 117.6 points per game at mayroong 40.7 rebounds per game. Ika-27 sa liga. Sa kabila ng kanilang masiglang opensa, medyo mababa ang kanilang depensa na nagbibigay ng 117.5 points per game. Ika-24 sa liga. Si Anthony Davis ang nangunguna sa Lakers na may 30.2 points at 10.8 rebounds per game, habang si LeBron James ay may average na 24.3 points, 8.1 rebounds at 9.4 assists. Wala pa si Jared Vanderbilt, injury sa paa, at si Christian Wood, tuhod, na parehas na nagpapagaling, habang si Jackson Hayes, bali sa bukong-bukong, ay inaasahang ma-assess muli sa huling bahagi ng Nobyembre. Sa kabila naman, ang San Antonio Spurs ay nakatutok sa panalo sa bahay. Ang Spurs ay may momentum matapos talunin ang Washington para sa kanilang ikatlong panalo sa huling 4 na laro. Ang San Antonio ay nasa pangatlong pwesto sa Southwest Division na may record na 6-6 start. Sa kanilang laban kontra Washington, ang Spurs ay nakapagtala ng 17-0 run sa ikatlong quarter upang masiguro ang panalo. Si Victor Wembanyama ang nagpakitang gilas sa kanyang career high na 50 points. Ang Spurs ay ika-22 sa liga sa scoring na may 109.8 points per game. Ngunit malakas ang kanilang depensa na nagbibigay lamang ng 105.9 per game, pang-5 sa liga. Bukod kay Wembanyama, may mga solid secondary options sila tulad ni Devin Vassell, 16.7 points, Jeremy Sochan, 15.4 points, 7.7 rebounds, at Julian Champagny, 10.8 points. Bukod sa kanila, mayroon ding kontribusyon mula kina Keldon Johnson, Chris Paul, Zach Collins at Blake Wesley. Si Sochan, thumb, ay wala pang tiyak na petsa ng pagbabalik matapos ma-injure noong Nobyembre 4. Si Coach Greg Popovich ay pansamantalang wala sa koponan habang nagpapagaling mula sa mild stroke, at si Mitch Johnson ang tumatayong interim coach. Parehong may momentum ang dalawang team. Ang Lakers ay 3 sunod na panalo habang ang Spurs ay 3 panalo sa huling 4 na laro. Dahil sa mga kamakailang triple-doubles ni LeBron James at ang masiglang laro ni Wembanyama, inaasahan na magiging dikit ang laban. Subalit, mas may lakas ang Spurs sa home court na may 5-2 record sa San Antonio, habang ang Lakers ay 1-4 sa kanilang mga outside games. Maaaring magkaroon ng slight edge ang Spurs sa larong ito sa pamumuno ni Wembanyama upang makuha ang panalo. Sino sa tingin nyo ang mananalo, mga kaibigan? Sa ibang laro naman, preview ng laro, Memphis Grizzlies 7-5 versus Golden State Warriors 9-2 record. Magpapatuloy ang Emirates NBA Cup ngayong Sabado, November 16, 2024. Sa isang Western Conference Group C na labanan sa pagitan ng Memphis Grizzlies at Golden State Warriors sa Chase Center sa San Francisco. Ito ang magiging unang pagkikita ng dalawang koponan ngayong season
at ang Warriors na paborito sa laban ng 8.5 points ay target ang kanilang ikatlong sunod na panalo laban sa Grizzlies. Ang Memphis Grizzlies ay nagmula sa mahirap na pagkatalo. Ang Memphis Grizzlies 7-5 record ay naputol ang kanilang tatlong sunod na panalo matapos silang talunin ng Los Angeles Lakers 128-123 noong Huwebes. Kahit leading sa paint point, nahirapan ang Memphis sa perimeter defense at pinayagan ang Lakers na makapag-shoot ng 20 sa 41 3-point attempts. Pinangunahan ni Jaren Jackson Jr. ang Grizzlies na may 29 na puntos at 7 rebounds, pero hindi ito naging sapat laban sa shooting ng Lakers. Dahil sa injury ni Ja Morant sa balakang at pag-aabang sa lingguhang updates, nag-rely ang Grizzlies kay Scottie Pippen Jr. na nag-average ng 12.3 points at 6.2 assists in 3 games. Sa kawalan ni Morant, sa opensa nakakagawa ang Memphis ng 116.6 points per 100 possessions. Pang-pito sa liga, habang malakas ang kanilang depensa sa 108.8 points per 100 possessions. Pang-apat, bagamat formidable, nawawala ang mga key players tulad ni Desmond Bane habang si Marcus Smart at Brandon Clark ay listed na questionable. Samantalang ang Golden State Warriors target ang isa pang panalo. Nagsimula ang Golden State Warriors 9-2 record sa kanilang NBA Cup campaign sa pamamagitan ng 120-117 na panalo laban sa Dallas Mavericks na nagbigay sa kanila ng ikalawang sunod na panalo. Nagpakitang gilas si Stephen Curry sa pagkuha ng 36 points laban sa Thunder at sinundan ng 37 puntos kontra Dallas kasama ang huling 12 puntos para masecure ang panalo. Nagbigay ng karagdagang lakas ang pagbabalik ni Klay Thompson sa Chase Center. Kahit na gumawa lamang ang Warriors ng 14 out of 41 3-point attempts, bumawi sila sa 18 offensive rebounds at 13 steals. Impresibo ang kabuang performance ng Golden State na nasa pangatlo sa liga sa net rating, kumukuha ng 120 points per 100 possessions, pang-tatlo sa NBA, at nagbibigay ng 109 points per 100 possessions, pang-lima. May improvement sila sa bench unit, kaya may kalamangan sila sa depth ng lineup at ang depensa ng koponan kasama ang pambihirang opensa ni Curry ang nagiging lakas nila sa matchup na ito. Sa kawalan ni Ja Morant, Desmond Bane at iba pang posibleng key players, mahaharap ang Memphis sa matinding pagsubok laban sa Warriors na nasa peak form. Tanging si D'Anthony Melton lang ang nasa injury report ngayon. Dahil sa balanseng laro, malakas na depensa at home court advantage, inaasahang makukuha ng Warriors ang kanilang ikalawang panalo sa NBA Cup at matutugunan ang 8.5 point spread. On my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.